Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo. Kumusta na po kayong lahat? Hinahangad po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Makakasama po natin ngayon sa gagawing pagtalakay ang kapatid na June Francisco. Maraming salamat kapatid na Jello at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Sana po ay samahan nyo kami sa buong panahon ng gagawin nating pagtalakay. Mga kaibigan, bago po namin simulan ng kapatid na Jello Estacio ang pagtalakay sa nakahandang topic para sa episode na ito, nais po muna naming gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang Anak TV Seal Awards sa pagkakaloob po sa programang ito ng parangal. Narito po yung kanilang ipinagkaloob bilang isa sa mga awardees. Ang Iglesia ni Cristo. Makaasa po kayo na patuloy na magiging kaagapay ninyo kami sa pagmamalasakit sa mga kabataan sa pamamagitan ng patuloy na pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na makatutulong po sa kanila upang maging mabuting kabataan ng ating lipunan. At sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang karangalan pong ito na aming tinanggap ay iniaalay po namin sa Panginoong Diyos. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po sa Anak TV Seal sa pagkakaloob sa palatuntunang ito ng isang parangal na nagsisilbi pong inspirasyon din namin para patuloy pong bumuo ng mga programa na makatutulong po sa lahat, lalo na po sa mga kabataan. At kayo rin po, mga mahal naming taga-subaybay, nais din po namin kayong pasalamatan sapagkat patuloy po ninyong sinusubaybayan ang mga programa at mga episode ng palatuntunang ito sa buong taong ito ng 2023. Sana po ay muli namin kayong makasama sa susunod na taon ng atin pong pamumuhay. Mga kaibigan, marahil ay napapansin din po ninyo, napakabilis po ng paglipas ng panahon. Parang kamakailan lang po ay nagsisimula po ang taong ito, subalit ngayon po ay malapit na itong matapos. At ang kapansin-pansin, kapatid na Jello, karaniwan po sa mga tao tuwing matatapos ang taon, ang karamihan sa kanila ay merong mga ipinapanukala, di ba? Naghahanda sila ng kanilang panukala para sa susunod na taon. Marami silang iniisip, di ba? At nagpapahayag pa ng isang pangako o desisyon na inaakala nilang makabubuti sa kanila. Ang tawag po diyan, mga kaibigan, ay New Year's Resolution. Hindi naman ito masama sapagkat lahat ng tao ay naghahangad na talagang mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay at sa kanilang pamumuhay. Subalit sa kabila po ng paghahangad ng tao, kapatid na June, na magkaroon siya ng mabuti o magandang buhay dito po sa mundo, ano po ang nakikita natin na nangyayari sa maraming tao, mapanibago man po ang mga taon ng ating buhay? Ang Biblia, kapatid na Jello at mga kaibigan, ay meron pong binabanggit ukol diyan. At yan po ay mababasa natin na nakasulat dito po sa Ecclesiastes 1:10 at sa talatang 9. Ganito po ang nakasulat. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Sana po napansin niyo, mga kaibigan, na yung binanggit po sa talatang ating binasa, ang sabi po ng Biblia, ang naganap noon ay nangyayari ngayon, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari, walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Hindi po ba totoo ito, mga kaibigan? Kung sa mga nakalipas na taon ay mayroong kahirapan, may kaguluhan, may karahasan, may mga kalamidad, at kasama na yung mga kriminalidad. Hindi po ba't ito rin ang nakikita nating nangyari
kalumbayan maging ang kadalamhatian. Kapatid na Jun, ano po ang ibig Ang nakasulat dito po sa Zefanias sa 1:14 hanggang 15. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Ang matapang ay mapapaiyak ng malakas. Iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulap. Ang mga ibinabadya po ng napakabilis na paglipas ng panahon, ang binabanggit po ng Biblia na malapit na ang dakilang araw ng Panginoon at mabilis na dumarating. Ang tinutukoy po dito, mga kaibigan, na dakilang araw ng Panginoon ay yaon din pong araw ng kanyang kapuotan. Mga kaibigan, hindi po natin ito dapat ipagwalang bahala. Dahil lang sabi nga po sa talatang binasa ng kapatid na Jun kanina, ito anya ay magdudulot sa tao ng kapaitan. Kahit nga po anya ang matatapang ay mapapaiyak ng malakas. At ang sabi pa nga mga kaibigan, dito po sa binasa natin sa talatang 15, ang sabi po ay iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulap. Dapat po talagang ipag-alala ng lahat yan, kapatid na Jun. Ano po kaya yung tinutukoy na yan na araw po ng kapuotan ng Panginoon? Ang babasahin ko naman, kapatid na Jello at mga kaibigan, ay ang nakasulat dito po sa Ezekiel sa 7:1 hanggang 4. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong hangganan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Mga kaibigan, ayon po dito sa ating binasa, ang tinutukoy po na kapuotan ng Panginoon ay ang itinakda niya na wakas o ang kawakasan ng daigdig. Kapatid na Jun, bakit po kaya sinabing ang araw na yaon ay araw po ng kapuotan ng ating Panginoon Diyos? Paano po ba wawakasan ng Diyos ang daigdig? Dito naman sa sulat, ikalawang sulat po ni Apostol Pedro sa 3:7 ay meron pong ganitong binabanggit. Sabisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ayon po sa Biblia, tutupukin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy ang langit at lupa at ang mga taong masasama. Kaya, tinawag ito na araw ng kapuotan ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, kung hinahangad man ng tao na magkaroon ng pagbabago sa buhay na ito, hindi naman masama yun, di ba kapatid na Jello? Subalit, ang higit po sa lahat na dapat napakahangarin ng lahat ng tao ay ang pagbabago sa kanilang buhay tungo sa ikapagtatamo ng kaligtasan doon po sa parusang igagawad ng Panginoong Diyos pagdating po ng araw ng paghukom. Ano po kaya, kapatid na Jun, ang itinuturo ng Biblia na kaparaanan para ang tao po ay maligtas sa araw po ng paghuhukom? Maganda yung tanong na yung kapatid na Jello at marahil yan po ang nasa isipan ng maraming taga-subaybay natin. Mga kaibigan, ang sasagot po ay ang Biblia pa rin. Babasahin ko po dito sa Zefanias sa 2:3, ganito ang nakatala. Hanapin ninyo si Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw na yaon. Malinaw po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng tao para maligtas sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang sabi po ay hanapin si Yahweh o ang Panginoong Diyos. Ang paraan ng paghanap sa Panginoon, hindi po basta tatawag lang sa Kanya, kundi ang sabi sa Biblia, hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. At ayon din po sa Biblia,
Kapag ginawa iyon ng tao ay mapatatawad siya sa mga kasalanan at maliligtas sa walang hanggang kaparusahan. Napakahalaga po kung gayon, mga kaibigan, na matagpuan ng tao ang binabanggit ng Biblia na katwiran. Alin po kaya, kapatid na Jun, ang katwiran na ipinahahanap sa tao para mapatawad siya, maligtas sa araw po ng puot na Diyos? Mababasa yung sagot, kapatid na Jello at mga kaibigan, dito po sa Roma 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Napansin po ninyo mga kaibigan, ang katwiran po na tinutukoy ay ang ebanghelyo, dalisay na ebanghelyo o ang mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. May kinalaman nga po ba ito sa ating ikaliligtas? Opo, sapagkat ayon pa rin sa Biblia, ang ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Maaring sabihin po ng iba, kapatid na Jun, na kaya nga kami nagrelihiyon. Dahil gusto namin na sa aming relihiyon, maturuan kami ng ebanghelyo o salita ng Diyos. Kaya ang aming pag-asa ay nakatitiyak na kami ng kaligtasan. Mabuti yung layunin yung kapatid na Jello at mga kaibigan. Pero ang tanong, mga kaibigan, ay tunay kayang ebanghelyo o mga salita ng Panginoong Diyos ang kanilang natanggap at tunay bang mangangaral ang kanilang napakinggan? Ngunit ayon po sa pagtuturo ng Biblia, kapatid na Jun, sino po kaya ang dapat pakinggan ng tao para matanggap niya ang tunay o dalisay na ebanghelyo? Ang dapat po nating pakinggan, mga kaibigan, ay ang itinuturo po ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nakatala dito po sa Roma sa 10:13 hanggang 15. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ayon po kay Apostol Pablo, binasa po natin, ang maliligtas ay ang nakapakinig at sumampalataya sa pangangaral ng sugo ng Panginoong Diyos. Kaya, hindi lahat ng nangangaral, kapatid na Jello, mga kaibigan, kahit sabihing Biblia pa ang daladala, magbubunga sa tao ng tunay na pananampalataya at kaligtasan. Hindi po. Tandaan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kung gayon, mga kaibigan, napakahalaga po na ang pakinggan ng tao ay ang sugo ng ating Panginoon Diyos, sapagkat kung hindi po sinugo ang mangangaral, kahit po Biblia pa, ang di umano ay binabasa at ipinangangaral, ay hindi naman po nila maipangangaral ang ebanghelyo ng wasto o ayon sa katotohanan. Ayon po sa binasa kanina ng kapatid na Jun, tanging ang sugo lamang po ng Diyos ang binigyan ng Diyos ng karapatan na makapangaral ng dalisay o tunay na ebanghelyo sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang sugo lang po ang makapangangaral ng Biblia ng wasto at ayon sa katotohanan. Subalit kapatid na Jun, maaaring itanong po ng ating mga taga-subaybay kung may isinugo po ba ang Diyos sa ating panahon o sa mga huling araw. Meron, kapatid na Jello, at yan ay may batayan tayo sa Biblia, di ba? Yan ang paunang pahayag. Mababasa po natin sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3, ganito po ang nakasulat. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy,
hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang binasa po natin mga kaibigan ay hula o paunang pahayag ng Panginoong Diyos ukol po sa ibang anghel. Sana po ay pansinin ninyo, ukol sa ibang anghel na ang gawain ay magtatatak sa mga alipin ng Panginoong Diyos. Pagka po binasa natin mga kaibigan sa saling Young's Literal Translation, ang anghel po, ang katumbas po ay messenger o sugo ng Panginoong Diyos. At ang hinuhulaang sugo ng Panginoong Diyos, sana napansin po ninyo, ay manggagaling sa sikatan ng araw na ang dako sa daigdig ay sa silangan. Kapatid na Jun, sa kaugnay po na hula na binasa po ninyo, aling silangan po kaya ang pagmumulan ng ibang anghel o sugo na binabanggit po sa hula ng Biblia? Biblia pa rin ang sasagot, kapatid na Jello at mga kaibigan. Pakinggan po ninyo ang batayan namin. Nakasulat po sa Isaias 43:5. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi. Sa kaugnay po na hula o paunang pahayag sa Biblia, ang silangan na pagmumulan ng anghel o sugo ng Panginoong Diyos na hinuhulaan ay malayong silangan. Aling bansa po sa malayong silangan ang katuparan ng hula? Yan po ang bansang Pilipinas. Kapatid na Jun, ang Pilipinas po ba ay nasa malayong silangan? Nasa malayong silangan o Far East ang bansang Pilipinas, kapatid na Jello at mga kaibigan. At yan ay pinatutunayan po ng isang aklat na mababasa po ninyo sa inyong TV screen, Asia and the Philippines, sa pahina 169, hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas, ay siya ring bansang kinatatatagang mabuti ng Kristyanismo. Ayon po sa aklat na yan, mga kaibigan, ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Kaya ang binabanggit po kanina sa hula na binasa natin, hula ng Panginoong Diyos o paunang pahayag ng Panginoong Diyos na anghel o sugo niya ay magmumula sa bansang Pilipinas. At sinasampalatayanan po namin na ang katuparan po ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. At ang gawain po ng kapatid na Felix Manalo, kaya sa isinugo ng Panginoong Diyos sa ating panahon ay upang magtatak sa mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit po kapatid na Jun na ang sugo, ang siya pong magtatatak sa mga alipin ng ating Panginoon Diyos. Para po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, ayon po sa Biblia, ano po ang tinutukoy na tatak at paano po ang pagtatatak? Ang tatak po, mga kaibigan, ay ang Espiritu Santo. Ang katunayan po, mababasa natin yan, nakasulat dito po sa Efeso 1:13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Mga kaibigan, ang tatak po ayon sa Biblia ay ang Espiritu Santo at ang pagtatatak ay ang pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos na yan din po ang katotohanan o ang mabuting balita na siya ring ebanghelyo. At napakahalaga po mga kaibigan na ang tao ay matatakan ng Espiritu Santo sapagkat ang matatatakan ay siyang kinikilala ng Panginoong Diyos na kanyang hinirang at siyang nakatitiyak sa pagmamana ng kaligtasan. Subalit kapatid na Jun, paano po kaya kung pinapagpahingan na po ng Panginoon Diyos ang sugong leader na nagsimula ng gawain? Paano pa po kaya patuloy na makararating sa mga tao ang dalisay na ebanghelyo o salita ng Diyos? Kapatid na Jello at mga kaibigan, ang gawain pong pagliligtas ng Panginoong Diyos sa panahon nating ito na tinatawag ng Biblia na panahong mga wakas ng lupa o mga huling araw. Mga kaibigan,
yan po ay nagpapatuloy. Pakinggan po ninyo ang dahilan. May sagot po ang Biblia. Nakasulat po sa Kolosas 1:25, ganito po ang nakatala. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Makararating pa rin po sa mga tao ang tunay na ebanghelyo, bagaman pinapagpahinga na ng Panginoong Diyos ang kanyang sugo na nagsimula ng gawaing ito sa mga huling araw, sapagkat mayroong ministro na binigyan ng Diyos ng karapatan upang mamahala sa iglesia na siyang magpapahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, nang papagpahingahin ng Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Manalo, ay inihalal naman ng Panginoong Diyos ang kapatid na Eranio G. Manalo upang mamahala sa iglesia. At nang papagpahingahin ng Panginoong Diyos si kapatid na Eranio G. Manalo, ay naglagay pa rin ng Diyos ng patuloy na mamamahala sa iglesia sa katauhan po ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At sana po ay napansin nyo mga kaibigan, batay po sa talatang binasa natin sa Biblia kanina, na ang karapatang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa pamamahala sa iglesia ay ang magpahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy na nakararating sa tao ang tunay na ebanghelyo sapagkat may pamamahala sa tunay na iglesia na patuloy na naghahayag nito sa lahat ng mga tao. Kapatid na Jun, bakit po makaaasa ang tao na kung ang pangangaral ng sugo at ng namamahala sa iglesia ang kanilang tatanggapin ay tunay na mga salita po ng Diyos ang kanilang matatanggap? Ano po bang itinuro ng sugo, ng kapatid na Eranio Manalo at hanggang ngayon po ay itinuturo ng kapatid na Eduardo Manalo na dapat pong gawin ng tao para maligtas? Ang itinuro nila, kapatid na Jello at mga kaibigan, ay ang mismong itinuro po ng tagapagligtas. Itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo na kaparaanan upang ang tao ay maligtas. At yan po ay mababasa natin na nakasulat dito po sa Juan sa 10:9, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan niya ang maliligtas. Kaya kapag wala sa loob ng kawan na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, hindi po maliligtas. Alin po kaya ang kawan na dapat pasukan para maligtas? Mababasa pa rin natin sa Biblia ang kasagutan sa Gawa 20:28, ganito po ang sinasabi. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. At dahil diyan, dapat po na ang tao ay umanib dito, pumasok dito para maligtas sa parusa pagdating po ng araw ng paghuhukom, na yan ay ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ito po ang katotohanan na itinuro ng sugo na nagsimula ng gawaing ito sa mga huling araw at patuloy na itinuturo ng namamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ayon po sa Biblia, kapatid na Jun, sa araw po ng paghuhukom ay wawasakin po ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha o nilalang. Saan naman po kaya maninirahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na pinangakuan po ni Kristo ng kaligtasan? At ano na po ang magiging kalagayan ng buhay nila roon? Mababasa po natin yan, mga kaibigan. Nakasulat po dito sa Apokalipsis. Pakinggan niyong mabuti. Sa 21:1-5. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao.
Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niyang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Pagdating po ng araw ng paghuhukom, ang mga taong maliligtas o ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay maninirahan na doon sa bayang banal. Ano po ang magiging uri ng pamumuhay roon? Ang sabi po sa ating binasa, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ito po ba ay tiyak na maaasahan ng mga maliligtas? Ang sabi pa sa Biblia, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Mga kaibigan, ito po ang uri ng buhay at kapalaran na dapat nating pakahangarin. Matatamo po ito kung susundin ng lahat ang itinuturo ng Biblia na tayong lahat po ay magsama-sama sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung meron tayong hinahangad na maging mga pagbabago po sa ating buhay, sa mabilis na takbo ng mundong ito para sa ating ikabubuti, ang pangunahin po dito ay ang pag-anib sa tunay na iglesia, na ito po ang Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang tanging paraan sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw po ng paghukom. At patuloy po naming panalangin sa Diyos na makasama po namin kayo at ang inyo pong buong sambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo upang sama-sama po nating paglingkuran at sambahin ang nag-iisa, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos na sinasampalatayanan po naming gumabay at nag-ingat sa kanyang mga hinirang sa taong ito na malapit ng matapos. Mga mahal po naming taga-subaybay, maraming salamat po sa buong taong pagtangkilik ninyo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Sana po muli nyo kaming subaybayan at samahan sa susunod pa po na taon.